checkpoint na naman. Hayaan mo na. Sandali lang naman yan. Mag-i-inspection lang naman sila. Ganun talaga, martial law eh. Oh, ayan na. Sa wakas, umandar na ulit tayo. Nang makababa si Eloisa at Elena mula sa bus, ay tinahak nila ang madilim na daan pauwi sa kanilang kubo. Habang naglalakad ay nakaramdam ng kakaibang kilabot si Elena. Nakakatakot naman dito sa daan na to. Palibhasa matagal kang nawala rito sa atin. Ayan, hindi ka natuloy sanay. Hindi eh. Sadyang may kakaiba sa lamig ng hangin ngayon. Nakakakilabot. Tapos naririnig ko pa yung usap-usapan sa bayan na may natagpuan daw na bangkay sa kabilang barangay. Wakwak daw ang tiyan at kinain ng laman loob. Aswang daw ang pumatay. Nako, huwag kang maniwala sa sabi-sabi ng mga makakati ang dila sa bayan. Nananakot lang yung mga yun. Pero wala pa talagang aswang dito sa atin. Sinabi na ngang wala. Sandali lang. Eloisa, naririnig mo ba yun? Oo, pero huwag kang matakot. Baka aso lang ng kapitbahay natin yun. Tara, halika na. Bilisan natin at baka habulin pa tayo. Binilisan ni Elena at Eloisa ang paglalakad hanggang sa mapansin nila ang pagsunod sa kanila ng mga yabag na yun. Nang lumingon sila, gano'n na lamang ang kanilang hilakbot nang makita ang isang nilalang na may katawan ng tao ngunit mukha ng isang halimaw. Panginoon ko! May maligno! Sabi sa'yo may aswang eh! Takbo, Elena! Dali at baka abutan niya tayo! Lola, idang tulong! Alas 11:30 ng gabi ng Miyerkules. Dear Aswang Diaries at Madam Venus, isang magandang araw sa inyo. Tawagin niyo na lang akong Marie Chris. Mula nang marinig ko ang isang kwento ninyo dito sa inyong channel, ay palagi na akong nakaabang sa mga bagong kwento ng katatakutan na may halong kilig, drama, at minsan ay komedya. Kaya naman naengganyo rin akong sumulat upang isalaysay ang kwento ng aking mga magulang at ng aking tita Eloisa. Ayon sa papa ko taong 1974 dito sa liblib na bayan sa probinsya sa Nueva Ecija, nakilala niya ang kambal na si Elena, ang mama ko at ang kakambal niya na si Eloisa. Parehong maganda at masipag, pero sa kabila ng magkaparehong mukha, magkaiba ang ugali at gusto ng dalawa. Si Eloisa ay simple lang, kontento na sa buhay doon sa probinsya. Matapos ang high school ay hindi na ito nag-aral at nagsaka at nag-alaga na lang ng kanilang mga alagang baboy, baka at manok. Ang balat nito ang patunay ng maghapon na pagkakabilad nito sa araw. Dahil may itsura, maraming binata ang nagpahayag ng intensyon na manligaw sa kanya. Si Elena naman, matayog ang pangarap. Lumuwas ng Maynila at nagpatuloy ng pag-aaral sa kolehiyo para maging guro. Sa kambal, si Elena ang matalino, masipag mag-aral, palaging may medalya at mataas ang marka. Mas maputi ang kulay nito at alagang-alaga ang sarili, kaya naman mas matingkad ang kagandahan niya kumpara kay Eloisa. Kaya naman, mas marami rin itong mga manliligaw. Magaling din itong kumanta. At sa tuwing umaawit si Elena, para siyang ibong Adarna na naaakit ang sino mang makarinig sa kanyang tinig. Lola, narito na ho si Elena. Ay nako, ang apo ko. Nariyan na pala ang apo ko. Nagmamadaling pumanaog ng bahay si Lola Idang habang hindi nawawala ang pagkakangiti. Masayang masaya at sabik na muling makasama ang bunso sa kambal. Nakatapos na ito ng kolehiyo at ngayon ay isa ng ganap na guro. Apo! Naku, ang apo ko! Lola! Ay, sa wakas at nakauwi ka na rin. Hindi mo na ako iiwan ng muli. Mula ngayon, dito na ulit ako matutulog.
At may paghahanda na ulit kita ng paborito mong daing at itlog na maalat na may kamatis sa umagahan. Aba manang idang, yan na ba si Elena? Ay Ada, halika na dito. Oo, siya nga si Elena. Aba't gumanda ka lalo kumpara nung uling beses kitang nakita noong nakaraang taon. Magandang araw po, Aling Ada. Alam mo ba Ada, isa ng guro itong apo ko. Ay nako, ayan na naman ang lola kung makapagmalaki. Ay, hayaan mo na ako. At alam mo na, natutuwa lang naman ako dito sa kapatid mo. At salamat naman at nakaraos ka na sa pag-aaral. Hoy, hindi ba't ikaw din? Nakapagtapos na rin yung bunso mo. Ay, oo. Agrikultura ang tinapos para daw matutukan niya ang bukid namin at makapagtrabaho siya sa sangay ng gobyerno dito sa atin. Ay mabuti nga at malaki ang naitulong ng panganay mong si Diego, no? Eh napakapalad mo sa panganay mo. Abay, arkitekto. At yung pangalawa mo naman ay nurse. Mabuti nga at lumaking mga mababait at masisipag. Si Eloisa ba? May balak pa mag-aral. Eh baka hindi na. Masaya naman daw siya sa pag-aasikaso sa bukid. Ayoko naman na pilitin pa siya. Alam mo, mabait naman yung panganay na apo ko. Masipag pa. Kailan bang balik ni Diego dito? Isang linggo na rin. Matagal-tagal din siya sa Maynila eh. Mukhang nagsawa doon sa gulo at lalo na sa panahon ngayon. Mabuti nga at nakahanap din naman ng mapapasukan dito. Elena, naaalala mo pa ba si Diego? Yung dating kalaro mo dito. Hindi na po masyado eh. Nang matapos makipagkwentuhan ni Lola Idang kay Ada, ay umakyat na ang dalawa sa bahay nila. Nakasimangot at napapailing si Eloisa habang tumitingin sa labas kung saan isa-isa nang umaalis sa harap ng kanilang bakuran ang mga kapitbahay. Ay, mga usisera talaga yung mga kapitbahay natin. Akala mo, si Vilma Santos ang dumating. Eh, hayaan mo na at kilala mo naman ng mga yan. Lalo na't nabalita nila na galing pa ng Maynila ang dumating. Hay nako, aabalahin na naman tayo ng mga lalaki dito kakaakyat ng ligaw sa'yo. Hindi ka pa rin nagbabago, Eloisa. Masyado ka pa rin mareklamo. Kamusta ka na? Eto, sulog na. Mukha ng ulikba. Dahil palagi akong nakabilad sa araw dahil yan sa mga gawain sa bukid. Maganda ang kulay mo, Eloisa. Morena, Pilipinang-Pilipina ang dating. Kalamitan sa mga kalalakihan gusto yung mga gaya mo. Yan ka na naman sa mga pampalubag loob na salita mo. Hindi pampaluwag loob yun. Totoong lahat yun. Ay, siya nga pala. Marami akong pasalubong sa'yo. Ay, tama na kayong dalawa ha. At kayo'y baka magkapikunan pa. Eloisa, bilisan mo at maghanda ka na ng mesa. Tiyak na gutom na itong kapatid mo. Makalipas ang ilang araw, isang hapon, mga bandang 4:00, ay sumama si Elena sa kakambal sa bukid para tulungan na kumuha ng gulay sa mga pananim na iluluto para ngayong gabi. Habang naglalakad ay nililingon ang mga kalalakihan ng dalawa, lalo na si Elena. Bakit ka pa sumama dito? Gusto ko lang tignan yung mga pananim mo. Bakit pa ang sungit mo? May buwanang dalaw ka ba? Simula kasi nung dumating ako, palagi kang masungit o kaya nakaangil sa akin. Eh kasi hindi na naman tayo matatahimik niyan. No, lalapit na naman yung mga lalaki na yan. Tingnan mo nga, parang mga unyango na nakatanghod sa'yo. Kung bakit mo naman kasi bumalik-balik pa rito. Uy, anong binubulong mo dyan? Wala. Bilisan na nga lang natin. Wag mo na kasi silang pansinin. Wala naman silang ginagawang masama. Tulungan na lang kita na kumuha ng mga gulay. Nga pala, talaga bang dito ka na ulit maninirahan sa atin? Oo.
Pangako ko sa lola na kapag nakapagtapos ako, magtuturo ako sa paaralan na malapit dito. Alam mo, miss na miss ko nga kayo palagi kapag nasa Maynila ako. Maganda doon pero hinahanap-hanap kong buhay dito. Kung ako sa'yo, sa Manila na ako maninirahan. Tingnan mo nga yung itsura mo. Mukha kang anak ng mayaman eh. Tsaka, hindi ka nababagay dito sa probinsya. Hindi ko alam sa'yo kung bakit isinisiksik mo pa yung sarili mo dito. Bayan ko pa rin ito at dito ako lumaki. Siyempre babalik pa rin ako. Nga pala, nagustuhan mo ba yung mga pasalubong ko? Ang dami naman nun, tsaka ang ganda. Halatang mamahalin. Saan ka naman kumuha ng pera? Eh di nagtatrabaho ako. Aral sa umaga, trabaho sa hapon, tapos sa gabi, saka ako nag-aaral ng mga lessons namin. Yung mga pinapadala niyo na allowance ko na itatabi ko kalahati nun. Tapos yung sweldo ko sa trabaho, hindi ko na rin halos nagagalaw. Hindi naman bagay sa kulay ko yung bestida. Oy, Eloisa! Hi, Mang Poldo! Magandang hapon po. Magandang hapon din naman. Mayroon ba akong gulay ngayon? Ay, eto ho, sakto. Namimitas kami nitong kakambal ko. Siya nga pala, Elena. Si Mang Poldo. Kapitbahay natin yan. Kamusta po? Mabuti naman, Eloisa. Ang ganda pala ng kapatid mo, ano? Mang Poldo, ipinapaalala ko nga ho na kakambal ko yan. Iisa lang po kami nung muka. Oo nga pala. Mano man lang kasi na mag-ayos ka at nang humabol ka naman sa ganda nitong kapatid mo. Maganda rin ho ito si Eloisa. Marami lang po talaga siyang ginagawa dito sa bukid. Nako Mang Poldo Dati, ako ang paborito nyo. Dumating lang tong si Elena, nabaling na agad sa kanya yung atensyon nyo. Ito namang batang ereo, masyadong matampuin. Ikaw pa rin naman ang paborito ko. Yan, ganyan. Dapat ako pa rin. Isusunod ka na lang ho yung mga gulay sa bahay nyo Salamat, Enek. Sige na, mauna na ako, ha? Sige po. Matapos kumuha ang kambal ng mga gulay, pabalik na sila ng mag-unahan sa paglapit ang mga manliligaw ni Elena. At halos pag-agawa ng basket nilang bala. Nang makauwi sa bahay, agad lumabas ulit si Eloisa. Mula sa bintana ay sinundan ng tingin ni Elena ang kapatid. Lola, yung po bang Mang Poldo? Yung matandang lalaki na yung nakausap ni Eloisa. Bago lang po ba siya dito sa atin? Mga 1 taon na rin. Bukod dyan kay Eloisa, hindi yan masyado nakikipag-usap sa mga taga rito. Bale, mga iilan-ilan na mga tao lang ang nakakausap niya at kasama na doon ang kapatid mo. Lola, hindi naman ho sana nag-iisip ako ng masama sa kapwa ko. Pero, ang bigat po ng pakiramdam ko sa matandang yun. Iba ho kung tumingin kanina Parang namumula ang mga mata niya. Tapos ang daming itim-itim sa mga ngipin niya. Abay, ewan ko dyan sa kapatid mo at naaawa daw siya. Kaya ayan, hinayaan ko na at buti na rin yung nakakatulong siya. Mag-isa na lang kasi yung si Mang Poldo sa bahay niya. Pero sa totoo lang ako rin. Pareho tayo ng nararamdaman. Ay, ang mabuti pa simulan mo na yung mga gagawin mo. Magsisimula na yung trabaho mo sa eskwelahan. Sige po. Makalipas ang 1 linggo, dumating naman ang anak na panganay ni Ada. Si Diego, ang pinagmamalaki nitong arkitekto. Gaya ni Lola Idang, pinagmalaki nito ang anak sa mga kapitbahay. Sinay talaga, nakakaya naman sa mga kapitbahay, para akong ikinakampanya mo na sa eleksyon, Aba anong magagawa ko at sadyang pinagmamalaki kita? Ay, teka, yun nga palang niluluto kong suman, teka. Sinabi ko naman sa inyo na tumigil na kayo sa pagtitinda ng suman para hindi palaging sumasakit ang likod at sa kabraso ninyo. Ay nako anong gagawin ko dito kung hihinto ako? Kapag tinigil ko ang pagtitinda ng suman, baka magkasakit ako. Saka dahil dito ay napagtapos ko kayong magkakapatid. Sige na ho, hindi na akong hindi. Pero kapag nakaramdam ulit kayo ng pagod, huwag na din yung abusuin ng katawan ninyo. Oo na, ikaw naman anak. Para kang lolo mo kung makasermon sa akin.
Ang mabuti pa, ihatid mo na lang tong suman doon kila Lola Indang. Naaalala mo siya? Yung albularya. Binayaran na nila to kanina kaya wag kalimutang magpakilala ha. Opo, Nay. Pagkatapos dyan, magpahinga na kayo. Pagbalik ko, ako na magtitinda ng suman sa pwesto ninyo, ha? O siya, matatapos na ako. Kaya ako na magbabantay doon. Kung gusto mo, ilako mo na itong suman sa mga kapitbahay natin pagkatapos mong idaan kay Manang Idang. Sige po. Suman! Suman! Bili na kayo ng suman! Miss, suman oh! Habang nagbebenta siya ng mga suman sa 3 babae, mula doon ay natanaw ni Diego na malapit na ang bahay ni Lola Idang. Kaya hinanda na niya ang mga suman na pinabibigay ng nanay niya. Matapos makapagbayad ng mga babae, ay saka siya nagpatuloy sa paglalakad. Hanggang sa marinig niya ang magandang tinig ng isang babaeng umaawit. Sino yung kumakanta? Napakaganda naman ng boses niya. Hinanap ni Diego kung saan ang gagaling ang tinig na yun, hanggang sa makita niya ang isang dalaga. Naroon sa loob ng mismong bahay na pupuntahan niya. Mula sa bintana ay nakita niyang nasa loob ng isang kwarto ang babae at nag-aayos. Natulala siya habang lihim na pinapanood ang magandang dalaga na yun. Para daw siyang nahahalina sa maganda at malamyos na tinig nito. Nang huminto ito sa pagkanta ay doon lamang daw natauhan si Diego. Pao po. Magandang araw po, Lola Idang. Eloisa, may tao sa labas. Tingnan mo nga kung sino. Opo, Lola. Sino po sila? Nang lumabas ang isang babae na kamukha ng babaeng nakita niya sa bintana, tinitigan siya ng babaeng kaharap niya sa mga sandaling iyon. Alam ni Diego na hindi ito ang babaeng kumakanta. Magandang araw din naman. Ano nga palang maipaglilingkod ko sa inyo? Nariyan ba si Lola Idang? Pakisabi si Diego, yung anak ni Ada. Diego? Diego. Okay, sandali lang halika, pasok. Lola, yung anak daw po ni Aling Ada. Si Diego. Nako, si Diego? Ikaw na ba yan? Abay, binatang-binata ka na. Magandang araw po. Ito na po yung binili ninyong suman kay nanay. Mula kay Lola Idang ay biglang lumipat kay Elena ang tingin ni Diego. Hindi na naalis pa ang tingin niya sa dalaga hanggang sa mahalata iyon ng ginang. Ay, siya nga pala. Elena, halika nga't pumarito. May ipapakilala ko sa'yo. Nariyan na ho. Apo, siya si Diego. Ang kinukwento sa'yo ni Ada na anak niya na isang arkitekto. Ito naman, Diego, ang isa sa kambal na apo ko. Siya ang bunso at siya si Elena. Yung sumalubong naman sa'yo kanina ay si Eloisa. Ang arkitektong magsusuman ni Ada. Palabiro ka pala, iho. Kinagagala kitang makilala, Diego. Ako rin. Magandang araw sa iyo, Elena. Magandang araw din naman, Diego. Naglalakad ako papunta rito. Narinig kong kumakanta ka. Alam mo, napakaganda ng boses mo. Para akong hinihili. Salamat kung ganun. Diego, pumasok ka na muna. Para naman makapagkwentuhan kayo ng maayos na Elena. Babalik na lang po ako bukas. Mukhang may lakad din po si Elena eh. Kailangan ko pa pong ilako itong suman ni nanay. Sige na, mauna na po ako ha. Hindi mawala ang ngiti ni Diego habang naglalakad pabalik sa bahay nila. Hindi mawala sa isip niya ang maganda at maamong mukha ni Elena. Lalo na ang maganda nitong ngiti at ang maganda nitong boses. Kaya nang hindi makatiis ay tumakbo na siya pa uwi. Nay! Nay! O anak, bakit ka umahangos? Para kang hinahabol ng 7 bangkay. Hindi niyo naman po sinabi sa akin na may magandang apo si Lola Idang eh.
Abay, sino ba sa dalawa? Kambal yun. Yung Elena po. Sabi ko na nga ba't matitipuhan mo si Elena? Inay, alam nyo, nakita ko na yata yung babaeng papakasalan ko. Ay, aba anak, ang kasal ay hindi ginagawang biro. Seryoso po ako. Liligawan ko po si Elena. Naku naman anak, marami kang kakompetensya dyan kay Elena. Abay, pila ang maniligaw niyan eh. Si Eloisa, yung kakambal. Ayaw mo ba sa kanya? Masipag din naman ang batang yon at maganda din naman. Si Elena po talaga yung gusto ko eh. Hayaan mo anak, ako ang bahala sa'yo. Kakausapin ko si Lola Idang. Madilim na ang paligid. Naglalakad lang si Elena pauwi ng bahay mula sa paaralan kung saan siya nagtuturo. Ang kwento sa akin, Madam Venus, mula daw nang makilala niya si Diego ng hapon na yun, inarawawala sa kanyang isip ang binata. Kinilig pa raw siya noong purihin ito ang pagkanta niya. Pero nawala kay Diego ang isip ni Elena nang mapahinto siya sa paglalakad at nakita ang madilim na daan kung saan sila hinabol ni Eloisa ng aswang noon. Panginoon ko, madilim nga pala dito. Paano ba yan? Huminga ng malalim si Elena at nilakasan ng loob na naglakad papasok sa daan na yun. Hindi pa nagtatagal ay napalingon siya nang mula sa likod ay biglang nagbigay ng liwanag sa daan. Bahagyang tumabi si Elena nang makita ang isang owner-type jeep na paparating. Ilang sandali pa ay nagtaka siya nang huminto sa tapat niya ang sasakyan. Elena! Diego, Ako nga, magandang gabi. magandang gabi naman. Madilim na, bakit naglalakad ka na mag-isa dito? Galing ako sa eskwelahan eh. Panghapon yung mga tinuturuan ko at gumawa pa ako ng mga aralin para bukas. Kaya medyo nahuli na rin ako ng uwi. Halika na, sumakay ka na, iatid na kita sa inyo. Ay naku, salamat Diego. Anong oras bang uwi mo palagi? Kadalasan 5:00 ng hapon. Ngayon lang ako inabot ng ganitong oras. Sakto pala ang oras ng uwi ko sa trabaho eh. Uy, ayos lang ba sa'yo na sunduin kita araw-araw? Ha? Pwede naman. Kung hindi ako makakaabala sa'yo. Kahit kailan, hindi ka magiging abala sa akin, Elena. Mabilis na tumapak sa preno si Diego nang biglang sumigaw si Elena. Agad siyang lumingon sa pag-aalala at para itanong kung anong nangyari. Pero nakita niya na tulala ito habang nakatingin sa unahan. Nang tumingin din si Diego doon, maging siya'y natulala. Dahil di kalayuan mula sa kanyang sasakyan, may isang tao ang nakahandusay sa lupa at may isang taong mukhang halimaw ang itsura na kinakain ang laman loob nito. Kitang-kita pa nila kung paano hilahin ang bituka ng biktima nito at kinain yun. Umalis na tayo dito, Diego! Bilisan mo! Ha? Umalis na tayo dito! Bilis! Aswang yun! Nang lumingon ito sa kanila, matapos matamaan ang ilaw ng headlight ng sasakyan, pareho nilang nahigit ang hininga nang dahan-dahang tumayo ang aswang habang nangunguya pa ito. Kumakbang ito palapit habang ginagalaw nito ang mga kamay. Panginoon! Iligtas niyo po kami! Diego, halika na! Bilis! Mabilis na inatras ni Diego ang sasakyan at doon nga sila hinabol ng aswang. Mahigpit na kumapit si Elena habang halos tumalsik sila palabas dahil sa bilis ng takbo nito. Ngunit kahit anong bilis, mas mabilis silang nahabol ng aswang at nakatalon sa unahan ng owner. Diego! Biglang kinabig ni Diego ang sasakyan papunta sa kaliwa pero hindi nahulog ang aswang. Mabilis itong nakatapak sa gilid at pumasok sa gilid ni Elena. Kinila ni Diego ang dalaga palayo, sabay tapak sa preno at hugot ng malaking tubo na laging naroon sa sasakyan niya. Bitiwan mo ako! Mabilis na hinataw ng malakas at paulit-ulit ng tubo ni Diego ang aswang.
Matapos nitong hablutin si Elena at pilit na kinukuha. Nagpumiglas ito at sinipa ng malakas ang aswang palayo at halos makabitaw ito sa owner. Agad nilabas ni Elena ang suot na kwintas at pinigtas ang tali nito saka yun dinikit sa noo ng aswang. Kasunod nito ay muling hinampas ni Diego ng malakas sa ulo ang aswang at may binulong si Elena na parang dasal. Sa ngalan ng Jesus, lumayas ka dito! Tumpon ng Diablo! Parang napaso ang aswang at mabilis na tumalon palabas ng owner saka sumuot sa makapal na mga halaman papasok sa kakahuyan. Hingal na hingal ang dalawa dahil sa nangyari. Kapwa pagod at takot. Lumayo ka, demonyo! Elena, nasaktan ka ba? Nasugatan ka ba niya? Hindi naman. Ikaw ba? Nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Yung kwintas mo, ano yan? Isang gintong krus at isang medalyon naman ito. Isang anting-anting at pangontra sa mga masasamang elemento gaya ng aswang. Albularya si Lola Idang. Bago pa ako lumuwas ng Maynila para mag-aral, binigay niya sa akin ito bilang proteksyon. Ang mabuti, umuwi na muna tayo para maibalita natin yung mga nangyari at nang mabigyan mo rin natin ng babala ang mga tao. Dahil sa nangyari kay Elena at Diego ay mabilis na kumalat sa buong baryo ang tungkol sa aswang. Ang nakita nilang biktima na kinain nito ay isa sa kapitbahay nila. Dahil doon ay nabalot ang lahat ng takot at pag-aalala. Ano na ho ba ang balita tungkol sa aswang Aling Ada? Abay, sinabi na ng kapitan, kasalukuyan na nag-iimbestiga na ang kinaukulan. Hindi lang daw dito sa baryo natin. Pati sa kabilang bayan ay may marami ring nabibiktima tong aswang na to. Aba, dapat mahanap na nang mapatay na yung salot na aswang na yan. Ang daming natakot. Ang daming bumibili kay Lola ng mga pangontra sa aswang simula pa kanina. Teka, maiba ako. Ikaw naman, Elena, kumusta ka na ba ha? Ayos naman po ako, Aling Ada. Mabuti na nga rin po at albularyo si Lola. Tiyak ko na hindi makakapasok dito ang aswang. Mabuti na lang talaga at napadaan ako. Paano kung ikaw lang mag-isa doon na dumaan at nakita ka ng aswang? Baka pati ikaw mapahamak na rin. Kaya nga labis ang pasasalamat ko sa iyo, Diego. Kung bakit ba naman kasi nagpagabi ka ng uwi? Oh, ayan tuloy. Nakaabala ka pa ng tao. Hindi ka ba nahiya? May tinapos akong trabaho, Eloisa. Hindi ba't nagpaliwanag na ako? Kung makaasta ka naman parang nagdidisco lang ako Saka hindi abala si Elena. Nagpapasalamat pa ako, nakita ko siya eh. Sa katunayan po niyan, Lola Idan, gusto ko po sanang ipagpaalam kung pwede ko bubang sunduin si Elena pagkatapos ng klase niya araw-araw. Total naman po, sakto ang oras ng tapos ng trabaho namin eh. Para naman po tiyak na ligtas siya. Wag na, Diego. Matanda na yan. Kaya na ni Elena yung sarili niya. Aba kung hindi naman ba makakabala sa'yo, Diego? Ay, sige. Ikaw naman, Eloisa. Kanina ka pa kontra ng kontra. Pasensya ka na ha. Ayos lang po. At masaya po ako dahil sa ganun na paraan mas magiging malapit kami sa isa't isa. Ang ibig mong sabihin ba may gusto ka dito sa apo ko? Yaman lang din po na nandito na ako at kaharap ko po kayo. Opo, Lola Idang. Gusto ko po sana na umakyat ng ligaw kay Elena. Unang beses ko pa lang po siyang nasilayan at saka marinig yung mga maganda niyang tinig. Nahulog na po yung damdamin ko sa kanya. Ada, mukhang desidido tong binata mo Ay nako, Manang Idang. Pag-uwi pa nga ho sa bahay mula dito, hindi na matahimik ang batang ito. Ikaw, Elena, anong masasabi mo? Opo. Pumapayag na po ako na manligaw si Diego. Napalingon ang lahat nang biglang nagdabog na pumanaog ng bahay si Eloisa. Nagkatinginan daw silang apat na nagtataka sa ikinikilos ng kakambal ni Elena. Mula doon sa bahay ay masama ang loob na naglakad si Eloisa palayo habang umiiyak. Ano na lang, Elena, lagi na lang siya. Minsan nakala ako may magustuhan na lalaki. Pero si Elena pa rin na nagustuhan. Ay, Eloisa!
Mang Poldo! Mabilis pinahid ni Eloisa ang luha. Pagkatapos ay tumawid at nilapitan si Mang Poldo na nakadungaw sa bintana. Napakunot noo siya na makita na may benda sa ulo ng matanda. Kaya naman agad nag-alala si Eloisa dito. Mang Poldo! Anong nangyari sa inyo? Ay, na-aksidente ako kahapon at nadapa nung naglalakad ako. Inabot kasi ako ng dilim sa daan at may narinig akong angil ng hayop. Kaya ako nagmadali. Natapa ako at tumama ang ulo ko sa malaking bato. Mang Poldo naman hindi kayo nag-iingat. Tsaka wag na po kayong lalabas sa gabi. Lalo na ngayon at bumalik na ang aswang. May pinatay nga na taga rito sa atin Siya nga. Opo, kaya wag na kayong lalabas kapag madilim na. Sige kayo. Baka kayo ang matsyempohan. Lalo na at mahina na ang mga tuhod nyo. Naku naman, ikaw talaga at ito na namang arthritis ko ang napuna mo. Pero teka, bakit ka umiiyak? Ay, paano ho kasi, may nagugustuhan po ko. Si Diego, yung anak ni Aling Ada na arkitekto at nagtitinda ng suman. Yun nga ho Kaya lang, maging siya Si Elena yung gusto. Kung bakit ba naman kasi bumalik-balik pa yung babae na yan dito? Bakit ayaw mo ba sa kanya? Nakambal mo siya. Ayoko sa kanya, Mang Poldo. Galit ako sa kanya. Lagi na lang kasing siya yung bida sa mata ng lahat. Magkamukha nga kami pero laging siya yung nakikita ng lahat. Siya yung paborito ni Lola. Nung namatay nga ang inay at ang itay, siya lang ang binili nila kay Lola. Oo, siya ang matalino, maganda. Siya yung magaling. Uy, bakit? Magaling ka rin naman. Magaling ka magluto. Mag-alaga ng mga halaman at mga hayop. Magaling ka sa mga gawaing bahay. Isang mabuting halimbawa ng isang may bahay. Talaga po? Oo. Ano po kayang gagawin ko? Abay, bakit hindi ka makipagkompetensya kay Elena? Mag-ayos ka, magpaganda ka. Magbihis ka ng magandang bestida. At saka pumustura ka para makita ka ni Diego. Ipagluto mo siya at ipakita mo na mas nararapat na maging asawa mo siya. Agawin mo ang atensyon ni Diego mula sa kakambal mo. Huwag ka magpatalo. Opo, salamat po Mang Poldo. Sabado, walang pasok sa trabaho. Kaya naman naisipan ni Diego na puntahan si Elena para yayain mamasyal sa bayan. Habang naglalagay ng pomada sa buhok, inayos niya ang kwelyo ng kanyang polo at ang bell-bottoms na pantalon nang biglang tumugtog ang paborito niyang kanta sa radyo. Nilakasan ni Diego ang volume at sinabayan iyon ng kanta. Gusto niyang mag-swimming sa balong malalim. Di naman po pwede sapagkat madilim. Ngunit Oy, Diego! Hinaan mo nga yung radyo! Akala mo, bingi ka na! Buti kung kagaling mo kumanta tulad ni Elena. Parang niyuping batya ang boses mo. inay naman Ang ganda-ganda ng kanta ko, sinira ninyo. Bakit bihis na bihis ka? Saan ang punta mo? Ayos ba, Nay? Aba naman, anak. Ikaw ba ay makikipagkita kay Elena? Oo, inaya ko siyang pumunta ng bayan Aba, kaya naman pala parang dinilaan ng bakay ang buhok mo. Nay naman, papayaan nyo naman ako niyan Imbis na palakasin nyo yung loob ko Hindi ko naman sinasabing pangit ang forma mo. Ang sabi ko lang naman parang dinilaan ng baka. Abay, hagod na hagod Nay, Elvis Presley to no? Tignan mo siya dito sa larawan namin Tignan mo sa dingding. Ay nako anak, tinamaan ka nga talaga kay Elena. Pinapangako ko sa'yo, Nay. Si Elena magiging manugang mo. Paano yung si Si Eloisa. Mukhang may gusto sa'yo ang kakambal ni Elena. Naalata ko na rin pero ano magagawa ko? Si Elena talagang gusto ko O siya, sige na. Lumayas ka na kung lalayas ka ng mabawasan ang konsumisyon ko dito.
Paglabas ni Diego ng bahay, napahinto daw siya nang makita ang magagandang tanim ng mga bulaklak ng kanyang nanay. Pinitas niya isa-isa ang magagandang rosas at yun ang ibibigay kay Elena. Hoy, Diego! Tinamaan ka ng lintik na bata ka, oh! Hodas! Barabas! Bakit mo inubos ang bulaklak sa mga tanim ko? Konti lang naman po. Sige nanay, love you! Tumakbo si Diego papunta sa bahay nila Lola Idang. Pagdating doon, inaabutan niya si Eloisa na nagwawalis sa bakuran. Nang makita siya ng dalaga ay agad inayos nito ang sarili. Napansin ni Diego ang pagbabago ng forma nito. Nakaayos din ito ng buhok at may konting make-up sa mukha. Ah, Diego, kumusta? Ayos naman. Ah, lika, pasok ka. Salamat. Nandiyan ba si Elena? Si Elena na naman. Bakit ba siya yung laging hinahanap mo? Narito naman ako ah. Eloisa, pasensya ka na kasi Wala siya dito, umalis. umalis. May usapan kasi kami ngayon eh. Nandito naman ako, Diego. Tayong dalawa na lang ang lumabas. Napalingon kaming lahat ng may pumaradang tricycle at sakay nito si Elena. Marami itong pinamili pero hindi halata sa kanya ang pagod. Nagmadali si Diego na lumabas at tinulungan niya ito sa mga pinamili. Elena! Bakit napakarami naman itong mga pinamili mo? Ito ho ang inuutos ni Eloisa. Sabi ko nga ho at may lakad kami ni Diego at ayokong mahuli sa usapan namin. Pero pinilit na akong bumili nito at masakit daw ang paa niya. Ano bang masakit ang paa? Ayan! Tingnan mo, nag-aaya siya kay Diego na umalis. Paano nakabalik ka kaagad? Hindi ba dapat mamaya ka pa? Salamat sa mga may magagandang loob na tumulong sa akin kaya napabilis ako. Pasok niyo na nga, yan dito. Elena, halika na muna dito. Sige, sunod ako. Nakuha ni Diego ang ginawa ni Eloisa at hindi niya nagustuhan yun. Formal at salubong ang kilay na tinignan niya ang babae. Kakambal ka ni Elena, Eloisa, kaya ginagalang at nire-respeto kita. Alam ko ang gusto mong mangyari kaya pilit mong pinali si Elena. Nakakadismaya lang. Sana hindi na maulit to. Gusto kita, Diego! Patawad, Eloisa, pero alam mo kung anong isasagot ko dyan. Sige na, dito na muna ako sa loob. Pasensya ka na. Huli na ba ako sa oras? Hindi naman. Magpahinga ka na lang muna tapos maya-maya na tayo umalis. Nga pala, para sa'yo. Ang ganda naman itong mga bulaklak. Nag-abala ka pa. Saan mo ito nabili? Hindi ko binili yan. Galing yan sa tanim ni nanay. Ayun, natawag akong Judas. Muntik pa akong mahabol ng itak eh. Ikaw talaga, oh. Nagalit pa tuloy si Aling Ada. Ay, teka. Ilalagay ko lang to sa florera. Mga anak, lumakad na kayo para makabalik na kayo bago magdilim. At baka maabutan na naman kayo ng aswang. Sige po, Lola. Mauna na po kami, Lola. Dahil may kailangang tapusin na trabaho, agad tinawagan ni Diego si Elena gamit ang nooy telepono na diikot ang numero kapag magdadayal para sabihin na hindi siya masusundo sa eskwelahan. Mukhang ginagabi ka ata iyo. Mang Poldo, kayo pala yan. Ginulat yun naman ako. Ganun ba? Pasensya ka na. Napansin ko lang kasi na nag-iisa ka lang dito sa opisina. Tinatapos lang po akong plano para sa kliyente bukas. Kayo, anong ginagawa niyo rito? Ako janitor dito. Talaga ho? Kailan pa? Parang ngayon ko lang ho kayo nakita dito ah. Bago lang kasi ako. O siya, mauna na akong umuwi sa'yo, ha? Oo, sige po. Nagtataka pa rin si Diego sa biglang pagsulpot ni Mang Paldo doon sa opisina nila. Nakaramdam pa daw siya ng kilabot dahil nang lumingon ulit ang matanda ay isang nakakatakot na ngisi ang binigay nito, pero agad daw yung tinaboy ni Diego sa isip at tinuon na lang sa trabaho ang kanyang atensyon. Pasado 7:00 ng gabi nang matapos ang overtime nito, nagliligpit si Diego ng
marinig ang pamilyar na tunog na iyon, mabilis siyang nagtago sa gilid ng isang mesa nang makitang lumabas mula sa pinto ang aswang. Oo, Madam Venus. Ang aswang na naunang nagtangka sa buhay niya kasama si Elena ay naroon sa opisina. Pinablot ni Diego ang kanyang bag at dahan-dahan at maingat na gumapang sa sahig. Anong ginagawa dito ng aswang na yan? Maingat na sumilip si Diego at agad tumungo nang makita na naglalakad sa loob ng opisina ang aswang. Mabilis, ngunit may pag-iingat siyang gumapang palabas. Mariin natakpan ni Diego ang kanyang bibig matapos magulat sa malakas na pagbagsak ng kung ano. Butil-butil at nanlalamig daw ang kanyang pawis sa noo dahil sa takot. Habang naririnig na papalapit ang aswang, muling sumilip si Diego at nakita na nasa gitna ng silid na iyon ng aswang at sumisilip sa ilalim ng bawat mesa. Mabuti na lamang at sarado na ang ilaw doon sa opisina, kaya madali sa kanya ang magtago. Ako yata hinahanap nito ah. Nang muli siyang sumilip at nakita na bumalik ito sa dulo, ay mabilis siyang gumapang palabas. Nang sa wakas ay makalabas na sa kwartong iyon, madaling tumayo si Diego at tumakbo papunta sa hagdan. Bababa pa lang si Diego nang lumingon siya sa loob at nakita ang aswang na nakatingin sa kanya. Umangil ito ng malakas. Nanginig ang kanyang katawan sa takot, pero pilit na nilakasan ang loob. Tumakbo siya pababa ng hagdan. Mula sa taas ay narinig ni Diego ang mabigat na yabag ng paa nito at hinahabol siya. Habang pababa ay dinukot niya sa bulsa ang anting-anting na bigay sa kanya ni Elena, maging ang krus na pendant na bigay naman ng nanay niya. Ayoko po bahala sa akin. Ayoko pa umamatay. Baka kasalan ko pa po si Elena. Pagdating sa huling apat na baitang ay tumalong na si Diego pababa at mabilis na tumakbo palabas ng gusali. Hanggang sa tuluyan itong maabutan sa parking lot at hinablot si Diego sa leeg. Ngunit agad nakapiglas at lumayo, sabay angat ng anting-anting. Lumayo ka sa akin! Huwag mo ako hawakan! Ano ba kailangan mo? Malalayan kita kung ibibigay mo sa akin ang dalagang may magandang tinig! Si Elena? Oo! Pagpalagay mo sa akin na sisiraan ako ng ulo? Buhay mo o kapalit ng buhay ni Elena. Haya kitang mabuhay at ang buong pamilya mo. Basta ibibigay mo siya sa akin. Hindi ko siya ibibigay sa'yo. Kahit patayin mo pa ako ngayon. Hindi kailanman loloobin na Diyos na mapunta siya sa kagaya mong demonyo. O ganon, ibibigay ko ang gusto mo at papatayin kita. Ah! Ah! Sinubukan siyang abutin ito gamit ang kamay na may mahahabang kuko. Akmang lalapit na ito nang muli niyang ipinakita ang kwintas. Tapos biglang may humarang na pusang itim sa harap ni Diego. Nakita niya kung paano biglang umatras ang aswang at tila natakot. Lalo na nang galit at umangil ito at nilabas ang matalas na kuko at nagtaas ng mga balahibo nito sa batok. Mabilis na umatras ang aswang at biglang tumakbo palayo. Hingal na hingal si Diego na tumingin sa pusa. Maya-maya ay lumapit ito sa kanya at inamoy ito sa kinuskos ang katawan sa binti ni Diego. Salamat ah. Maraming salamat. Nang gabing iyon, kahit alam niya na maaaring nagpapahinga na si Elena, mula doon ay nagmamadaling umuwi si Diego at dumiretso sa bahay ng dalaga. Tao po. Lola Idang. Tao po. Diego? Ah, nariyan na. Sandali lang. Nang bumukas ang pinto ay agad sinalubong ni Eloisa ng ngiti si Diego. Ngunit mabilis lumagpas ang tingin nito at pumunta kay Elena at Lola Idang. Diego? Abay, gabi na. Anong sadya mo at naparito ka? Hindi ba ang paalam mo sa akin meron ka... Hindi na pinatapos ni Diego ang sinasabi ni Elena at basta na lang pumasok sa loob at mahigpit na niyakap ito. Nagulat si Elena at natulala. Napalingon kay Lola Idang na gaya niya ay nagtataka. Habang si Eloisa naman ay lihim na tumalim ang tingin sa kambal, lalo na nang gumanti ito ng yakap kay Diego. Ano ba nangyayari sa'yo, Diego? Tinatakot mo ko. Oo nga. Magsalita ka nga, iho. Para naman matulungan ka namin.
Pasensya na po sa inasal ko, Lola Ida. Nag-alala lang po ako kay Elena. Naroon ho ang aswang sa opisina na pinapasukan ko. Aswang? Sinalakay ka ng aswang? Sinaktan ka ba niya? Hindi ako nasaktan. Inabol niya lang ako at muntik na mahawakan pero maniwala ka man o sa hindi. Niligtas ako ng isang pusang itim. Inangilan niya ang aswang at tumakbo siya palayo. Pusang itim. Matagal lang pinaniniwalaan na takot ang mga aswang sa kanila. Di umano, may kakayahan daw itong makakita o makaramdam ng presensya ng isang nilalang kung tao ba ito o aswang. O kung anong nilalang man ito. Pero paano naman yun nakapasok doon sa opisina ninyo? Hindi ko po alam kung paano niya nalaman yun. Pakiramdam ko tuloy kilala niya ako. Lalo na nung sinabi niya yung tungkol kay Elena. Ano? Pinanggit ng aswang si Elena? Sabi niya, ibigay mo sa akin ang dalagang may magandang tinig. Yun yung eksaktong sinabi niya. Kapalit daw nito, hindi niya ako sasaktan at ang pamilya ko. Ganun naman pala di ibigay na natin si Elena. Baka mamaya nabighani ang aswang na yun sa boses niya. Kaya yun, gusto kang asawahin. Eloisa! Iyang bibig mo ha? Puro na lang hindi magagandang lumalabas dyan. Sarili mong kapatid at kakambal gusto mong ibigay sa aswang? Nasisiraan ka na ba ng bait? Lola naman, hindi ka naman biro. Hindi ginagawang biro ang mga ganitong bagay. Lalo na at buhay ng kapatid mo ang nakasalalay dito. Aarte na naman kawawa yan. Makatulog na nga lang. Ay, Diyos ko, tong batang to. Hayaan mo na ho si Eloisa, Lola. Diego, pasensya ka na sa kapatid ko Ayos la. Huwag ka na mag-alala sa akin. Ayos lang ako. Hindi makakapasok ang aswang dito. Pasensya ka na sa biglang pagsugod ko ha. Ayos lang. Ang mabuti pa ay umuwi ka na para makapagpahinga ka na. Oh, sakto si Kapitan. Ayun at rumoronda Sumabay ka na sa kanila. Oo nga naman, Diego. Kapitan! Sandali lang ho. Ay, pakisabay na si Diego. Lumipas ang ilang buwan at nagpatuloy sa panliligaw si Diego kay Elena. Habang tumatagal ay mas napapalapit at napapamahal ang dalawa sa isa't isa. Habang si Eloisa ay patuloy ang paglalim ng nararamdaman na galit at inggit laban sa kakambal. Ang aswang naman ay wala masyadong nagawang pinsala sa kanilang baryo. Sa tulong ng lokal na pamahalaan at kooperasyon na rin ng mga residente ay napigilan ang pagdami ng mga biktima nito na namatay. Bawat bahay ay may mga nakasabit na pangontra sa mga bintana at pinto. Diego, saan naman ang punta mo? Kay Elena ho, pupunta kasi kami sa Batis O siya, bago kayo umalis. Eto, Nay, ano gagawin ko dito sa basket ng suman? ibenta mo muna bago kayo umalis. At wag kang babalik dito nang hindi mo yan nauubos, ha? Nay naman Diyan naman kay Elena. Ang ayos ng Japones ko tapos pagdadalhin mo ko ng suman. Hindi ka susunod. O sige, at sasabihin ko kay Elena na wag kang sagutin. Ito na, magtitinda na ako. Nanay naman Baka mamaya niyan, mahipan kayo ng masamang hangin dyan. Magkatotoo pa O sige na, at magbenta ka na. Nang makarating si Diego sa bahay nila Elena, ay naabutan niya ito na masayang nakikipag-usap kay Lola Idang. Agad ngumiti ang dalawa pagpasok niya sa bakuran. Aba, Diego, talagang puspusan ang panliligaw mo dito sa apo ko. Ganun ho talaga kapag tinamaan. Payag ho ba kayo na papakasalan ko agad si Elena kapag sinagot niya ako? Huwag ako ang tanungin mo kundi yung may katawan. Teka, bakit may dala kang basket? Ang airmat ko kasi. Pinipilit ako na dalhin ko daw to. Kailangan ubusin ko daw to. Kung hindi, sasabihan ka raw niya na wag na akong sagutin. Pumunta sa karinderya ang dalawa at doon ay tinulungan ni Elena si Diego na magbenta ng suman. Dahil maraming mga kababaihan at kalalakihan ang humahanga sa ganda at kagwapuhan ni Elena at Diego, wala pang 30 minutos ay inuubos agad ang suman.
Ayos ah. Ang bilis maubos. Tsaka ako matutuwa si Ermat nito. Nakita mo ba yung mga bumili? Karamihan mga babaeng humahanga sa'yo. Pati rin naman yung mga manliligaw mo, bumibili sila dahil sa'yo. Elena, Kuminto ang dalawa sa tawanan at sa paglalakad at tumingin kay Mang Paldo na nasa loob ng kanyang bakuran. Napansin ni Diego na sa lahat ng bahay doon sa kanilang baryo ay tanging ang bahay lang nito ang walang nakasabit na pangontra sa aswang. Po? may tinda pa ba kayong suman? Ay nako, Mang Poldo, wala na ho eh. Ano ba? Madalas akong may naririnig na magandang tinig na kumakanta palagi sa inyo. Ikaw ba yun? Ako nga po. Napakaganda naman ang boses mo, Iha. Para akong pinaghihili sa pagtulog. Salamat ho. Sana'y sumama ka naman minsan kay Eloisa kapag dumadaan sa akin dito. Para naman mas gumanda ang araw ko. Sige ho, Mang Poldo, mauna na ho kami. Hindi ko maintindihan, Diego. Natatakot ako dyan kay Mang Poldo. Nakita mo ba yung mata niya? Iba akong tumingin. Baka madalas nguya ng ngangayon. Siguro. Ewan. Halika na nga. Dinaan muna ng dalawa ang perang napagbentahan ng mga suman kay Ada. Pagkatapos ay kinuha ang mga hinandang pagkain ni Elena sa bahay. Saka sila umalis papunta sa Batis. Nang mapadaan sa bukid, naabutan nila si Eloisa na nagpapakain ng mga alagang manok. Eloisa! Aalis kami! Pupunta kami sa Batis. Sama ka? Hindi na. Makakaabala lang ako sa inyo eh. Hindi naman. Tinalikuran niya ako. Hayaan mo na siya, halika na. Naglatag ng picnic mat si Diego. Pagkatapos ay naupo silang dalawa ni Elena doon na magkatabi. Namilog ang mga mata niya nang matikman ang ginawang sandwich nito. Bukod doon ay nagbaon din ng mga prutas at inumin si Elena. Ang sarap. Teka, ikaw ba talagang gumawa nito? Oo naman. Marunong din naman ako magluto. Hindi nga lang ako kasing galing ni Eloisa, pero may ibubuga rin naman ako sa kusina. Ano bang marunong? Magaling ka magluto. Ito nga palaman pa lang na ginagawa mo, napakasarap na. Saka natikman ko yung isang beses na nagluto ko ng spaghetti. Tapos yung embutido na gawa mo, natikman ko yung binigay sa akin ni Lola Idang. Pinagtabi ko nga si nanay. Pinagmalaki pa ni Lola na ikaw ang nagluto. Matagal din ako nanirahan sa Maynila mag-isa, kaya kailangan kong matuto ng mga gawaing bahay. Oh, talaga ba? Papasa na ba? Pwede na akong mag-asawa? Sa akin? Pasadong-pasado na. Pero, kailan mo ba akong sasagutin? Naiinip ka na ba? Hindi naman sa ganoon. Ano lang, napaisip lang ako na kung kailan mo ako sasagutin na. Sige na nga. Ha? Ang sabi ko, sige na. Oo na. Oo? Ibig sabihin sinasagot mo na ako? Oo nga. Sinasagot na kita. Kasi, mahal din kita, Diego. May gayuma yata yung suman nyo. Yes! Sinasagot na ako ni Elena! Mahal, wala nang bawian yan ha? Wala nang bawian yan! Wala na. Puno ng saya ang puso ni Diego nang sa wakas ay sagutin siya ni Elena. Matagal at mahigpit silang nagyakap. Ilang sandali pa ay lumingon siya dito at dahan-dahan at maingat na hinalikan ito sa labi. Nakangiting sinundan ni Elena ng tingin nang humiga si Diego at umunan sa hita nito. Pagkatapos ay hinawakan ng kamay ng nobya. Mahal na mahal kita, Elena. Napangako ko na aalagaan kita at hindi kita sasaktan. Ikaw lang ang magiging babae sa buhay ko. Ikaw ang unang nobyo ko, Diego. Wala ako masyadong alam sa pag-ibig, pero sumugal ako dahil ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Hindi kita bibiguin. Inawakan ni Diego sa magkabilang pisngi si Elena at bahagyang bumangon para muli siyang halikan sa labi. Sa pagkakataon na yun, ay mas masuyo ngunit banayad ang kanilang halik na pinagsaluhan. Hanggang sa bigla silang huminto, lumingon sa paligid
Matapos may maramdaman na kakaiba, nagkatinginan ng dalawa nang magtayuan ng mga balahibo sa kanilang mga braso. Naramdaman mo ba yun, Diego? Parang may nanonood sa atin. Oo. Bigla akong kinilabutan. Parang may narinig akong angil na gaya sa aswang. Pero maliwanag pa naman at tirik ang araw ah. Ayon kay Lola, may mga aswang daw na minsan ay kaya magpalit ng anyo kahit sa araw. Ayun! Doon! Sinong nandyan? Lumabas ka dyan! Umakyat si Eloisa sa bahay nila at agad hinanap ang kanyang lola Idang. Naabutan niya ito sa likod bahay, sa kubo kung saan ito nanggagamot. Inorasyon na ng mga langis na nasa maliit na bote. Lola, pwede ko po ba kayong makausap? Tungkol saan? Lola, gusto ko na ho mag-asawa eh. Asawa? Aba, ba't bigla-bigla yata yan? Puntis ka ba? Ah, nako, hindi po Lola. Oh bakit bigla ka nagmamadali? May nobyo ka na ba? Sinagot mo na ba ang isa sa mga nanliligaw sa'yo? Hindi po. Kung ganun, sino ang pakakasalan mo? Si Diego po. Ano ka mo? Si Diego? Ha? Apo, si Diego ay ang lalaki na iniibig ng kapatid mo. Lola, iniibig ko rin siya. Pero hindi ikaw ang gusto ni Diego, iha. Si Elena ang mahal niya. Ah, basta Lola, gumawa ka ng paraan. Gusto kong si Diego ang mapangasawa ko. Mula pa pagkabata namin, palagi na lang yung gusto ni Elena ang tinutupad mo. Aba, hoy Eloisa. Ako nga wag mong mapagsalitaan ng ganyan ha. Kung ano man ang mayroon ng kapatid mo, mayroon ka din. Ikaw itong tumatanggi palagi dahil nagagalit ka kapag magkapareho kayo. Ayoko nang magkapareho kami, Lola. Bakit nyo pa kasi pinabalik yung babae na yan dito eh? Maayos naman tayo nung wala pa si Elena dito. Dumating lang siya, akala mo kung sino ng prinsesa. Eloisa, iyang pagsiselos mo sa kapatid mo nang walang dahilan, itigil mo yan. Walang magandang idudulot yan sa'yo kundi kapahamakan. Masama ang mainggit sa kapwa. Lalo na at kapatid mo si Elena anak. Hindi ako naiinggit sa kanya, Lola. Ano ang tawag mo riyan sa kinikilos at sinasabi mo? Eloisa, mahal na mahal ka ni Elena. Kung nalalaman mo lang kung gaano kanya palaging iniisip. Ano ang gusto mong pagkain? Kung magugustuhan mo ba ang damit na binili niya sa'yo? Kung ano ang makakapagpasaya sa'yo? Bumalik si Elena dito, hindi dahil lang sa pakiusap ko. Bumalik siya dito dahil sa'yo. Dahil gusto kanya makasama. Tapos ikaw naman ganyan ang iniisip mo sa kanya. Baka palabas niya lang yun. Ay, bahala ka kung ano ang gusto mong isipin. Pero binalaan na kita ha. Uulitin ko. Iyang inggit mo ang magpapahamak sa'yo. Alisin mo yan bago pa mahuli ang lahat. Anak, palaging nasa huli ang pagsisisi. At isa pa, lumayo ka dyan kay Poldo ha. Masyado kang malapit sa matandang yan. Matagal ng iba ang nararamdaman ko sa kanya. Mabait ho si Mang Poldo, Lola. Kaibigan ko siya at siya na nga lang yung nakakaintindi sa akin. At kami ng kapatid mo, hindi ka namin naiintindihan. Ikaw itong nagtutulak sa amin palayo Mas nagtitiwala ka pa sa ibang tao kaysa sa sarili mong pamilya. Ang ibang tao, anumang oras kaya kanilang iwan. Ang pamilya, kahit anong mangyari, hindi hihinto ang pagiging pamilya namin sa'yo. Tandaan mo yan, Eloisa. Lumayo ka sa Poldo na yan. Lola? Lola? Oh, nariyan ang kapatid mo. Umayos ka. Ikaw na magsabi. Sige. Lola Idang,
gusto po namin sa inyong ipaalam na sinagot na po ako ni Elena. Ay nako, siya nga. Nako mga anak, masayang masaya ako para sa inyo. Abay, teka, alam na ba ito ng nanay mo, Diego? Opo, dumaan po kami doon bago po dumiretso dito. Ay nako, tiyak na tuwang-tuwa si Ada. Oo nga po eh, inudyukan na nga kami na magpakasal daw kaagad eh. Nasa sa inyo yan. Opo, Lola. Nobyo ko na po si Diego. Eloisa. Si Diego. Ang nobyo ko. Hindi ako bingi. Narinig ko yung sinabi mo kanina. Eloisa naman. Pwede bang umayos ka naman sa pagsasalita kahit minsan lang? Lagi ka nalang galit. Ano? Masaya ka na naman. Kasi nakuha mo na naman ang gusto mo. Eloisa, ano ba? Eloisa! Ano ba, Eloisa? May bala ka bang basagin yung mga pinggan dyan? Ano't nagdadabog ka na naman, ha? Kasi yang si Elena nakaupo lang. Ano ba naman yung tumulong man lang siya dito? Ano? Ako na naman ang nakita mo. Napakatamad mo kasi. Hinahayaan mo kung gumawa ng gumawa dito sa bahay habang ikaw, panay ang labas at pakikipaglandian. Paano ako naging tamad? Kapag nasa bukid ka at iniwan mo ko dito, ako ang naglilinis ng bahay. Nagluluto rin ako. Hinahayaan mo akong kumilos dito sa kusina mag-isa. Ako na nagligpit kanina ng pinagkainan natin, Eloisa. Sinabi ko naman kanina na hindi ako makakapaghugas ng pinggan dahil marami akong kailangang ihanda. Yung pang aralin na ituturo ko para bukas sa estudyante ko. Ang sabihin mo, talagang tinatakasan mo lang yung trabaho dito. Sandali nga, Eloisa. Magkalinawagan nga tayo dito. Tungkol pa ba to dyan sa mga pinuputok ng butchi mo o may iba pang dahilan? Sadyang binagsak ni Eloisa ang takip ng kaldero. Pagkatapos ay lumapit kay Elena at dinuro-duro ito sa balikat ng patulak. Bakit ka pa ba nagbalik dito, ha? Dahil dito pa rin ako nakatira. Hindi ka na dapat bumalik pa. Nung wala ka dito, tahimik ang buhay ko Ako yung hinahangaan ng lahat. Pero alam mo, mula nung dumating ka, ikaw na naman ang bida. Wala akong hinangad sa buhay ko. Pero nagbago yun mula nung makilala ko si Diego. Ano ngayon, tingnan mo. Ano yung ginawa mo? Pati siya, ikaw pa rin yung napapansin Hindi ko naman hiniling yung mga yun, Eloisa. Hindi ko rin naman pinilit si Diego na magustuhan niya ako. Yun pa ang punot dulot ng lahat ng galit mo sa akin. Oo! Dahil ang kaisa-isang lalaking minahal ko ay ni hindi man lang ako makuhang tapunan ng tingin dahil sa'yo! Eloisa! Kakambal kita at mahal kita. Patawarin mo kung nasasaktan ka ngayon pero pakiusap. Alang-alang kay Lola Idang. Huwag na tayo mag-away. Mula nang bumalik ako dito, palagi akong nasasabik na makasama ka. Yung maging gaya tayo ng dati at masaya. Noong nasa Maynila ako, wala akong ibang inisip kung hindi makabalik dito para makasama ka lang ulit. Dahil sabi ko baka nalulungkot ka na. Ang dami kong inipon na pasalubong sa'yo. Mga damit na naisip ko na bagay sa'yo. Yung pareho tayo ng suot gaya ng ginagawa natin noon nung mga bata pa tayo. Ang dami kong gustong ikwento sa'yo, ituro sa'yo pero tinataboy mo ako palayo. Eloisa, tigilan mo yung pagsiselos mo. Kambal kayo. Magmahalan kayo. Mahal na mahal kita, Eloisa. Ayoko na ganito na lang tayo palagi. Mahal mo ako? Talaga? Oo! Pwes kung ganon, iwanan mo si Diego at umalis ka dito. Magpakalayo ka. Nang sa ganon, sa akin na mabaling yung pag-ibig niya at ako yung pakasalan niya. Eloisa, narinig mo ba yung sarili mo? Eloisa, nababalo ka na ba? Malinaw at matino ang pag-iisip ko, Lola. Iyon ang gusto ko. At kung talagang mahal mo ko, susundin mo ang sinasabi ko, Elena. Sundin ko man ang gusto mo pero hindi mo pa rin makukuha sa akin si Diego. Alam mo kung bakit? Dahil kahit kailanman hindi mo matuturuan ang puso niya.
Umalis man ako, susundan ako ni Diego. Kahit saan ako pumunta dahil ako ang mahal niya. Sa bandang huli, mapibigo ka lang. At kapag hindi mo naman makuha ang gusto mo, at wala na ako dito, sino naman ang susunod mong sisihin, ha? Si Lola Idang? Ang kapitbahay natin? Tumigil na kayong dalawa! Magalit ka sa akin kung gusto mo. Itakwil mo ko kung yan ang nagpapasaya sa'yo pero hindi ko iiwan si Diego. Para lang pagbigyan ng kapritso at pag-aalboroto mo. Napakamakasarili mo talaga! Galit na tinulak ni Eloisa si Elena. Sabay angat ng kamay nito at nagtangka itong sampalin siya. Pero bago pa yun mangyari, agad napigilan ni Elena ang balak nito. At sa halip ay siya ang sumampal kay Eloisa. Sumusobra ka na! Lahat ng pag-iintindi ay binigay namin sa'yo. Pagkatapos ako pang makasarili. Gusto mong malaman ng totoo? Sige! Bata pa lang tayo, ayoko na sa'yo! Kinamumuhian ko na may kakambal ako! Akala mo ba nalulungkot ako nung wala ka dito? Hindi! Dahil noong nasa Manila ka, masayang-masaya ako dahil wala ka dito! Eloisa! Ano bang nagawa ko para magkaganyan ka sa akin? Ha? Kahit kailan ay hindi kita pinakitaan o trinato ng masama. Dahil nung mga bata pa tayo at buhay pa ang inay at itay, sa'yo na umikot ang buhay nila. Palaging ikaw ang inaasikaso nila. Kapag lumalabas sila, palaging ikaw na lang yung kasama. Ikaw yung palaging may bagong damit. Yung palaging may bagong laso. Mula pa noon, alam mo, hinihiling ko na sana wala na lang akong kapatid. Sana wala na lang akong kakambal. Alam mo, sana mamatay ka na lang. Sana mamatay ka na. At sana patayin ka na lang ng aswang. Nagulat si Eloisa nang malakas na dumapo ang palad ni Lola Idang sa pisngi niya. Tulala at hindi makapaniwala na sa unang pagkakataon ay nagawa siyang saktan nito. Lola! Naiintindihan ko kung saan nanggagaling ang selos mo. Marahil ay malaki ang naging pagkukulang namin sa iyo ng mga magulang mo dahil hindi namin sinabi sa iyo ang katotohanan. Anong akala mo? Namamasyal sila sa tuwing lumalabas sila kasama ni Elena. Nagkakamali ka. Sa ospital sila pumupunta dahil may sakit sa dugo noon ang kapatid mo. Leukemia ang naging sakit at noon ay tinaningan na ng doktor ang kanyang buhay. Pabalik-balik sila sa ospital para ipagamot si Elena. At hindi na namin sinabi sa iyo ang totoo dahil ayaw namin na matakot ka at mag-alala. Muntik nang mawala ang kapatid mo sa atin pa. Nilabanan niya ang sakit niya. Alam mo kung bakit? Dahil ang sabi ni Elena noon, ayaw kanyang iwang mag-isa. Pagkatapos, dahil lang sa selos mo sa isang lalaki, hihilingin mong mamatay ang kapatid mo na nilabanan ang kamatayan para sa'yo. Kasalanan ko to. Kasalanan ko kung bakit ka nagkaganyan. Siguro talagang nagkulang ako sa pagpapalaki ko sa'yo. Lola, hindi po. Wala po kayong naging pagkukulang. Eloisa! Eloisa, saan ka pupunta? Eloisa! Bumalik ka dito! Mang Poldo! Oh, Eloisa! Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Mang Poldo! Si Elena at Diego! Huwag na humiyan na po! Nako, halika, pumasok ka muna. Mahal na mahal ko po si Diego, Mang Poldo! Ano po ang gagawin ko?
Aba, ano pa nga ba magagawa natin? Nariyan na yan. Hindi mo naman mapipilit si Jeko na mahalin ka at parehong magiging miserable lang ang buhay ninyo. Bakit mo ganun? Bakit ang dali para kay Elena na makuha yung gusto niya? Galit ka ba talaga sa kakambal mo? Noong mga bata pa kami, palagi nilang ako napagkakamala na si Elena. Gusto ko mawala na siya sa landas ko. Ganyan nga ang gusto ko sa'yo, Eloisa. Lumalabas ang tunay mong ugali. Makasarili ka. Puno ng galit at inggit ang puso mo. Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mong mangyari kay Elena? Sana pumatay na siya. Sana patayin na siya ng aswang na yon. Matutulungan kita sa gusto mong mangyari. Kaya kong tuparin ang hinihiling mo dahil matagal na rin akong may lihim na pagtatangi sa kakambal mo. Lalo na kapag naririnig ko siyang maamit. Nakakahalina ang kanyang tinig. Kaya ko siyang alisin sa buhay mo, Eloisa. Pero may kapalit. May kailangan kang gawin para sa akin. Talaga po? Ano yun? Handa ka bang tanggapin na kahit anong ipapagawa ko sa'yo? Kapalit na pagkamatay na kapatid mo. Handa po ako. Kahit ano, Mang Poldo. Mang Poldo, ano pong ginagawa ninyo? Napaatras si Eloisa nang biglang maghubad ng damit si Mang Poldo. Malaki ang katawan nito at matikas pa rin sa edad na 70 anyos. Bukod doon ay puro marka ng sugat iyon. Tumayo si Eloisa at sumiksik sa sulok ng kubo. Ang sabi mo, gawin mo ang lahat para sa akin. Kapalit ang hilig mo na patayin ng aswang ang kakambal mo, hindi ba? Lumayo kayo! Nasisigaw ako! Biglang naputol ang pagsigaw ni Eloisa nang mabilis na natalo ni Mang Poldo ang pagitan nilang dalawa sabay takip ng bibig niya. Takot na takot siya nang kumuha ng panyo ang matanda at tinali yon sa bibig niya. Pagkatapos ay may inabot na tali at tinali ang mga kamay niya. Ang problema sa inyo mga tao, masyado kayong sakim at magiging makasarili mo ang magpapahamak sa'yo. Ganyan, ito na ang hiling mo. Kapalit ang pagtupad ko sa kahilingan mo na patayin ang aswang kakapatid mo. Hindi ko pala nabanggit kanina bukod kay Elena. Matagal ko na rin inaasam-asam na mapasa akin ka. Isang linggo mula ngayon, makakaramdam ka na kakaibang gutom at uhaw. Walang anumang pagkain at tubig ang makakapawi nito. Dahil ang hahanap-hanapin mo ay dugo at laman ng tao. At sa darating na kabilugan ng buwan, ikaw ay magiging ganap na aswang. Kagaya ko. Mula ngayon, ay akit ka na, Eloisa. Kapag sinabi kong pumunta ka rito dahil gusto kitang angkinin, pupunta ka rito at hindi ka maaaring tumanggi. Dahil kapag hindi ka sumunod, hindi lang ang kapatid mo ang papatayin ko. Hindi maging si Diego at ang lola mo. Aalisin ko ang tali sa bibig mo. Pero kapag sumigaw ka, papatayin kita.
Mang Poldo! Huwag niyo pong gawin to! Parang hawa niyo na! Huwag po! Huwag gawin. Ngayon pa na nakahain na sa harapan ko ang magandang katawan mo. Mas may pagdanasa ako sa kakambal mo pero hindi ko naman pwedeng itanggi na. Maganda ka rin naman. At alam ko na may ilalaban din ang katawan mo. At hindi ka ako nagkamali. Mang Poldo! Mang Poldo! Huwag po! Binuhat ni Mang Poldo si Eloisa at hiniga sa papag nito at doon ay tuluyan siyang hinalay nito. Sa gitna ng mangyayaring iyon, tuluyang pinakita ng matanda ang totoong anyo nito at naging aswang. Dahil doon ay naging doble ang takot na naramdaman ni Eloisa. Pagkatapos ay tuluyan siyang kinagat ng aswang sa tagiliran. Lola! Lola Elena! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Lumipas ang buong magdamag na hindi umuwi si Eloisa. Walang tulog na naghintay si Elena at Lola Idang, pero kahit anino nito ay hindi bumalik. Nang pumutok na ang liwanag at hindi pa rin siya umuwi, agad nang nagpatulong ang maglola sa kapitan ng kanilang baryo at sa mga kapitbahay sa paghahanap. Ano? Mahal, wala pa rin ba kayo nakita? Wala. Halos suyurin na namin ang buong baryo. Wala kahit anino ni Eloisa. Ay, Diyos ko! Saan ba nagpunta ang batang yun? Kinakabahan ako! Diego, nag-aalala na ako. Baka kung ano nangyari kay Eloisa. Mahanap din natin siya. Ay, Eloisa! Diego! Manang Idang si Eloisa! Bigla silang napatakbo palabas ng bakuran nang marinig ang malakas na sigaw ni Ada. Tuluyang naiyak si Elena at Lola Idang nang makita si Eloisa. Mga iyak na may halong takot at kaluwagan ng kalooban dahil sa wakas ay umuwi na ito. Ngunit natigilan sila nang makalapit si Eloisa at nakitang punit ang damit nito. Naglalakad pero tulala at wala sa sarili. Higit sa lahat ay may bahay dito ng dugo sa tagiliran ng damit at laylayan ng bestida. Eloisa! Panginoon ko, ano nangyari sa'yo? Apo, makinig ka sa akin. Sabihin mo sa lola kung anong nangyari sa'yo. Ay, Eloisa! Nagkagulo silang lahat nang biglang mawala ng malay si Eloisa. Mabilis kumilo si Diego at binuhat ito sa dinala sa bahay. Nang maihiga ito sa kwarto ay agad lumabas si Diego at naghintay sa bakuran. Samantala si Elena, Lola Idang at Ada ay mabilis na inasikaso si Eloisa. Lola, ano nangyari kay Eloisa? Huwag kang mag-alala, Apo. Nawala lang siya ng malay. Madali ka at ikuha mo ko ng isang planggana ng tubig at bimpo. Ada, tulungan mo kong alisin ang damit niya. Ay, Diyos ko! Bakit punit-punit ang damit nitong batang to? Huwag naman sana, Ada. Pero masama ang kutob ko. Kagabi pa ako binubulungan ng bantay ko. Hindi ko lang matukoy kung saan siya pumunta dahil parang may balakid para matagpuan ko siya. Lola, ang anting-anting ni Eloisa. Nakita ko dun sa pagsimano. Mukhang hindi niya dala to nung lumabas siya kagabi. Kaya pala hindi ko siya matunton. Ang anting-anting na ito ay may dasal. Masasabi ng bantay sa akin kung saan ko matatagpuan ang sino mang may medalyon na ito na mayroong orasyon ko.
Nang alisin nila ang damit ni Eloisa, natulala daw sila sa gulat nang makita ang katawan nito. May malaking kagat sa tagiliran at uka ang laman nito. May bahid ng tuyong dugo at natuyo at malagkit na puting likido sa hita nito. Ang mga braso nito ay puro pasa at may bakat ng kamay, senyales na mariin na pagkakahawak doon. Diyos ko po! Ang apo ko! Sino ang lumapastangan sa'yo? Lola, anong sabi niyo? May gumaasa sa kanya, Elena! Hindi! Sino? Pagbabayaran niya ang ginawa niya kay Eloisa! Lumipas ang mga araw, Madam Venus. Ang kwento sa akin ni Mama, nang magising daw si Eloisa ay tahimik itong natulala. Hindi lumalabas ng kwarto. Kahit ang magbukas ng bintana ay ayaw nito. Hindi ko makain o kahit uminom man lang ng tubig. Ang mga pangontra sa aswang na nakasabit sa bintana sa silid nito ay inalis din niya. Parang takot na takot ito sa tuwing lumalapit si Lola Idang. At kahit anong pilit nila, ayaw magsalita ni Eloisa kung sino at ano talaga ang nangyari sa kanya. Eloisa, nagluto ako ng gabihan. Halika na, kumain ka na. Ilang araw ka ng ganyan. Baka magkasakit ka na. Elena, naaalala mo ba nung mga bata pa tayo? Palagi mo akong kinakantahan kapag malungkot ako. Dati, naiinis ako sa'yo. Tapos, naiingayan ako kapag kumakanta ka. Pero yung totoo, naiinggit lang ako. Dahil ang ganda ng boses mo. Samantalang ako, boses pala ka. Mas magaling ka naman sa akin sa pagtatanim at pagluluto. Sa iba-ibang aspeto naman tayo binigyan ng Diyos ng talento. Elena, matawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko sa'yo. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, Eloisa. Kapal tayo. Kahit ano man ang mangyari, mauunawaan kita. Kung sana hindi sarado ang isip ko noon at pinakinggan kita. Hindi sana. Hindi sana ano, Eloisa. Sabihin mo sa akin ng totoo. Ano nangyari sa'yo? May lumapastangan ba sa'yo? Oo. Sino lumapastangan sa'yo? Ang aswang. Mula noon naging alipin na niya ako, Elena. Tuwing gabi, kapag tulog na kayo ni Lola, lumalabas ako. Tinatawag niya ako at wala akong magawa. Pagkatapos ay buong gabi niya akong aangkinin. Papauwi niya lang ako kapag malapit ng pumutok ang liwanag. Kapag hindi ako sumunod sa kanya, papatayin niya kayo ni Lola at si Diego. Bakit hindi mo sinabi sa amin agad? Dahil natatakot ako na mapahamak kayo at madamay sa gulo na ako mismo ang may gawa. Hindi pwedeng ganito palagi. Hindi malayo na ipagbuntis ko ang anak ng aswang, Elena. Kailangan ko nang lumayo dito. Hindi ka alis dito. Hindi mo naiintindihan, Elena. Kapag hindi ako umalis dito, baka... Eloisa, ano nangyari sa'yo? Napaatras si Elena nang biglang lumiyad ang katawan ni Eloisa at ang mga daliri sa kamay niya ay bumaluktot.
Ang mga mata nito ay tumitirik hanggang sa bumagsak ito sa papag. Lola! Lola Idang, si Eloisa! Anong nangyayari? Ha! Diyos ko! Hindi maaari ito! Kung ganun, tama ang hinala ko! Anong ibig niyo sabihin? Ang kagat sa kanyang tagiliran. Kagat yun ng aswang. Kaya nga mabilis kong ginamot ang sugat niya. At baka sakaling maagapan ko pa na makapasok ang laway ng aswang sa katawan niya. Pero Lola, umamin po sa akin si Eloisa. Inahasa daw po siya ng aswang. Panginoon ko, gusto magpula sa kanya ng aswang upang dumami ang kanilang lahi. Anong gagawin natin, Lola? Paano kung maging aswang ng tuluyan si Eloisa? Hindi ako makakapayag na makuha ng demonyong yun ang apo ko. Magtutos kami. Ihanda mo ang mga gamit ko. Dali! Opo. Eloisa? Lola? Lola, nagbago yung kanyang anyo. Ngayong gabi, ngayon nga pala ang kabilugan ng buwan. Eloisa! Nang bumangon si Eloisa ay tuluyang nagbago na ang anyo nito at naging aswang. Mula sa kwarto ay mabilis itong tumalon sa bintana at tumakbo papunta sa bukid. Mabilis siyang sinundan ni Lola Idang at Elena. Tawagin mo si Diego. Bilis! Opo. Eloisa! Apo! Labanan mo ang nararamdaman mo! Lola! Uhaw na uhaw ako! Nagugutom ako! Gusto ko ng dugo! Pagkain! Nahablot ni Eloisa ang isa sa alaga nilang manok at kinain iyon ng buhay. Hindi makapaniwala si Lola Idang sa kanyang nasasaksihan. Ang mga sandaling yun ay wala siyang magawa kung hindi ang magdasal. Magdasal ka, Apo! Tumawag ka sa Diyos! Lola! Ang sakit! Kumapit ka sa kamay ko, Apo! Huwag kang lalapit! Ayaw kitang masaktan! Lola, lumayo ka sa akin! Sa wakas, dumating na ang tamang oras. Ikaw ang aswang! Ikaw ang demonyo na lumapastangan sa apo ko! Ako nga, Idang. Sabi ko na nga ba at hindi ka dapat pagkatiwalaan? Matagal ko nang sinabihan si Eloisa na lumayo sa'yo. Siya mismo ang lumapit sa akin at pinagkanuno ang kanyang kakambal. Handa daw siyang gawin na kahit ano basta patayin lang ng aswang si Elena. Hindi niya alam ang sinasabi niya. At ikaw, sinamantala mo naman ang apo ko. Pagbabayad ka ng mahal sa ginawa mo sa kanya. Uli na para dyan. Kayo bilog na ang buwan. Isa na siyang ganap na aswang. Lola! Kumuha si Lola Idang ng itak at umatras nang biglang maging aswang si Mang Poldo. Nilahad nito ang kamay kay Eloisa at niyayang sumama. Sumama ka na sa akin, Eloisa. Hindi ka na nabibilang sa kanila. Tuturuan kita kung paano wawakasan ang uhaw at gutom mo. Natangit daw lamang ang makakabawi. Si Lola Idang! Ayos lang ako. Hindi niya magagawang lumapit sa akin kung ayaw niyang gawin ko siyang abo. Lumayo kayo kay Eloisa! Demonyo ka! Hindi ako papayag na makuha mo ang kapatid ko! Hangwal! Kamatayan mo ang gusto niya. Pero ito ka at pinagtatanggol mo siya. Pamilya ko pa rin siya at kakambal ko siya! Hindi ako kailanman susuko sa kapatid ko! Elena! Si Lola Idang!
Biglang pumagitna si Diego nang sumugod ang aswang. Kinuha nito ang itak mula kay Lola Idang at agad namang pinagsalag iyon sa mga kamay nitong may matatalas at mahahabang mga kuko. Nang magtangkang abutin ang tiyan nito ng aswang, sinundan yun ng sipa ni Diego, sabay dikit ng apoy sa katawan nito mula sa hawak na sulo. Demonyo ka! Marami ka ng buhay na kinuha! Ngayon, pati buhay at relasyon ng magkapatid sisirain mo! Wala akong ginusto na hindi mapupunta sa akin! Talaga? Tignan natin! Muling diniin ni Diego ang apoy sa aswang, kaya sumigaw ito ng malakas at lumayo. Maya-maya ay sinugod ito ni Eloisa. Sinakyan sa likod at biglang kinagat sa leeg ang aswang. Nagpumigla si Mang Poldor pero mahigpit ang kapit ni Eloisa dito. Walang iya ka. Ako ang gumawa at nagbigay ng kapangyarihan sa'yo. Wala kang utang na loob! Mabilis na sinunod ni Diego ang sinabi ni Eloisa at tuluyang sinaksak sa dibdib si Mang Poldo. Eksakto sa puso ang naging tama nito at doon bumaba si Eloisa. Nang sa wakas ay bumagsak ang aswang, tumakbo si Elena palapit kay Eloisa at mahigpit na niyakap ang kambal. Makakaligtas ka, Eloisa. Babalik ka sa dati, ah. Layuan mo ako! Layuan mo ako! Elena! Elena! Lumayo ka na! Eloisa, huwag! Nahigit ni Elena ang kanyang hininga nang biglang hilahin ni Eloisa ang buhok niya at binuka ang bibig nitong tinubuan ng matalas at mahabang pangil. Pagkatapos ay ambang kakagatin siya nito sa leeg. Alam ko masama ang loob mo sa akin. Pero lagi mong tatandaan, Eloisa. Mahal na mahal kita. Dahil kapatid kita. Kakambal kita. Ikaw lang ang best friend ko. Ang paborito mong kaaway. Ate Eloisa. Elena! Patawarin ko! Eloisa! Mula sa likod ay biglang tinusok ng aswang si Eloisa. Gamit ang mahaba nitong kuko, ang akala namin ay patay na ito. Dahil doon ay agad natumba si Eloisa. Mabilis na kinuha ni Elena ang itak sa di kalayuan at biglang sinaksak ulit ang aswang. 3 beses, sunod-sunod. Pagdating sa ikatlo ay binaon nito ng husto ang talim ng itak. Mas masahol ka pa sa hayop. Mamatay ka na! Ah! Elena! Ang kapatid mo! Tumakbo si Elena at agad nilapitan si Eloisa. Nakatagilid ito ng higa habang unti-unting umaagos ang luha. Umiga rin sa damuhan si Elena, papaharap sa kambal at hinawakan ito sa kamay. Hindi ka aswang. Hindi ka kagaya ng demonyong Mang Poldo na yan. Naintindihan mo? Babalik ka sa dati. Hahanap tayo ng paraan, Eloisa. Lumaban ka, Apo! Laban! Hindi ka namin isusuko. Nangako ako sa'yo na gagaling ka. Hintayin mo ang lola. Kukunin ko ang mga gamit ko. Diego, halika. Samahan mo ako. Ah! Lola! Ang sakit! Hindi ako makahinga! Parang pinupunit yung katawan ko! Gusto ko ng dugo at laman ng tao! Ate Eloisa, naniniwala ako na makapangyarihan ng Panginoon. Nilalamig ako, Elena. Inaantok na ako. Huwag kang pipikit. Samahan mo lang ako. Umuha ka na maigi sa kamay ko. Magdasal tayo. Sabayan mo ko. Our Father in heaven, your kingdom come. Ama namin, sumasalangit ka. You will be done on earth as it is in heaven. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng kasalanan ko. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon.
Eloisa, ang mukha mo. Unti-unti nang bumabalik sa dati. Mahal, kailangan nang dalhin si Eloisa sa kubo ni Lola Idang. Kinarga nila si Eloisa at sa pinto pa lang ay halos magwala na ito. Puro pangontra kasi ng aswang ang nasa loob, kaya labis ang takot nito. Sapilitan nilang pinahiga si Eloisa sa sahig at kinailangang itali ang mga kamay at paa nito. Lola, nandito na po yung mga ibang albularyo na pinatawag ninyo para tumulong sa gagawin ninyo. Eloisa, apo, makinig ka. Hindi pa huli ang lahat. Kaya pa natin agapan ang nangyari sa'yo dahil hindi ka pa nakakatikim ng dugo at laman ng tao. Posible pa na bumalik ka sa pagiging tao, pero hindi madali. Mahal na mahal ka namin ni Elena. Ang kailangan ko lang ay maging bukal sa loob mo ang gagawin natin. Labanan mo ang nararamdaman mo at tumawag ka sa Panginoon. Tulungan mo ako, Lola. Ayoko maging aswang. Ayoko. Elena, Diego, doon na kayo sa bahay. Ako na ang bahala dito. Simulan na natin ang ritual. Naunang lumabas ng bakuran si Elena at Diego na doon naghihintay kay Eloisa at Lola Idang. Nang makalabas ang dalawa ay humarap kay Elena ang kanyang kakambal at ngumiti. Ikaw naman ang aalis ngayon. Babalik din naman ako kapag tuluyan na akong magaling. Hihintayin kita. Lagi mong tatandaan na may pamilya ka pa rin na babalikan, ha? Mag-iingat kayo dito, ha? Diego, ikaw na yung bahala kay Elena at kay Lola Idang. Huwag kang mag-alala, nasa mabuting kamay na sila. Lola, Elena, sana mapatawad ninyo ako sa mga nagawa at nasabi ko. Apo, pamilya mo kami. Palagi kang may lugar sa puso namin. Mag-iingat ka doon, ha? Palagi kang sumunod sa mga sasabihin ni Apo Berting. Kaya ng mga ginagawa natin dito. Hindi madali ang pagdadaanan mo, pero alam ko na makakaya mo yun. Huwag kang matakot kay Apo Berting. Mabait yan. Maging ang kanyang pamilya. Hindi. Kami ang dadalaw sa'yo. Pero sa kasal namin ni Diego, kailangan nandito ka. Siyempre, hindi ko pwedeng palagpasin yon. Diego, pasensya na ulit sa lahat, ha? Wala yun. Sana balang araw, matagpuan mo rin yung lalaking magmamahal sa'yo at tatanggapin ka na buo. Lola, Elena, aalis na ako. Halika nga dito, Elena. Payakap nga. Mag-iingat ka doon, ate. Bye-bye. Kino mo na yung bahala sa bukid at sa mga alagang hayop natin, ha? Sige. Maraming salamat sa lahat, Elena. Hindi ko sasayangin itong ikalawang pagkakataon na binigay mo sa akin. Mahal na mahal kita. Madam Venus, ayon sa mama ko, ay isang ermitanyo daw si Apo Berting. Siya rin daw ang nagturo at nagsanay kay Lola Idang para maging magaling na albularyo. Matapos ang gabi-gabing ritual na ginawa ni Lola kay Tita Eloisa sa loob ng 10 araw, inabilin siya ni Lola kay Apo Berting upang sumama sa bundok at doon magpatuloy sa pagpapagamot, kung saan din mas ligtas ang lahat. Makalipas ang 10 taon, bumalik si Tita Eloisa kay Mama at Papa kasama ang kanyang asawa na nakilala daw nito sa bundok at isang manunugis. Maniniwala ba kayo na bago nakilala ni Tita Eloisa ang kanyang napangasawa ay nasa kumbento na ito at naghahanda ng maging madre? Balita ko rin na may mga aswang na nilabanan si Tita at ang kanyang asawang manunugis doon sa bundok bago sila kinasal. Pero sa ibang araw ko na ikikwento iyon. Samantala, ang parents ko naman na sila Elena at Diego, eto at nakabuo ng 5 supling. Dito pa rin kami nakatira.
Pinaayos at binawalang konkreto at mataas ang bahay namin. Pero ito pa rin ang parehong lupa na nakasaksi ng lahat ng nangyari sa buhay ng kambal na apo ni Lola Idang. Habang nilalahad ko ang kwento ni na Elena at Eloisa, isa lang ang napatunayan ko, Madam Venus. Totoo nga na masama ang sobrang inggit sa kapwa. At minsan may mga bagay o aral tayong natututunan sa mahirap na paraan, lalo na kung hindi tayo marunong makinig. Ngunit sa kabila ng nangyari sa pagitan ni Tita Eloisa at ng mama ko, mas naging matimbang pa rin ang kanilang pagiging magkapatid. Hanggang dito na lamang at maraming salamat po. At more power sa Aswang Diaries. Nagmamahal, Marie Chris.